Hallelujah. Welcome sa ating Night of Fire, no? I hope may natutunan tayo sa every session natin. Every session natin may mga may ginagawa ang Panginoon, may lumalago. Pastor Del, bakit ba? Brother Del, bakit ba kailangan namin lumago sa spiritual? Okay, di ba? Okay naman. Ligtas pa rin naman, di ba, Pastor Del, kahit nakaupo lang kami sa church, o ligtas. Pero sabi ng Panginoon, kailangan mong lumago. Hindi pwedeng habang buhay ka bata. Yung paglago ng isang tao, yung paglago ng anak mo, yung paglaki ng anak mo, no, pwede mong pina-picture out yan ng Panginoon na sa spiritual, hindi ka mananatiling bata. No, kung nung bata ka pa, cute, ang cute mo tingnan pag diaper. Pero pag malaki ka na, tapos, no, 12 years old na, nagda-diaper ka pa rin. Parang hindi rin maganda tingnan. No, hindi, walang masama sa pagkabata. Gusto ko gamay ang tingog. Hinay, no? Hinay. Hallelujah. Hinay ang tingog sa hinay. Hinay. Thank you, Jesus. Mahala mo ko signal. Mahina ang boses. Wait lang ha. Ako yung icon. Sige, sige. No, dapat hindi tayo magiging bata. Ang pinaka-reason bakit kailangan nating lumago, yung sabi ng Panginoon, Christian life is not a playground. No, ang Christian life hindi ito laro. Christian life is a battleground. Kaya pala, hindi mo pwedeng maglaro na lang maglaro dahil hindi biro yung laban na to. No, spiritual. No, ibig sabihin, may battle sa spiritual at ang battle na ito, no, ang goal ng kaaway para ipahamak ka eternally. No, ipahamak ka, walang katapusan na kapahamakan. Kung mananalo ka sa laban, okay lang yung sa competition dito sa mundo. Pag natalo ka, wala ka lang premyo. Yun lang yung yun lang ang matatanggap mo. No, magsasuffer ka lang ng konting emotion, natalo ka sa laban. Pero ang spiritual battle, hindi biro. Pag natalo ka dito sa labanan, hallelujah. No, alam naman natin, pag once natalo tayo ng kaaway, no? Nagapos tayo ng kaaway, no? May nag-aantay na lake of fire. Kaya nga kailangan nating manalo sa laban. Kung sa laban dito sa mundo or basketball, okay lang manalo, okay lang matalo. May susunod pa naman bawi tayo next. Pero pag tayo ay napahamak, wala nang next time. So ibig sabihin, kailangan nating galingan. No, pero hindi to nakabase sa kung gaano tayo kagaling. No, nakabase to siya kung gaano kalakas yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. No, thank you so much for joining tonight. Welcome sa ating Night of Prayer. No, we will equip leaders na kailangan natin mag-equip hindi para sa ating sarili kundi para sa ibang tao. At ako kailangan ko rin mag-equip. At ang message na ito, no, kailangan ko rin to. Kaya ko to siya nire-record dahil gusto ko rin ma-equip yung sarili ko. Habang nagtuturo ako, na-equip din ako. Thank you, Jesus. No, bago natin sisimulan yung topic natin ngayon, kailangan muna natin hingin sa Panginoon ngayon yung heartbeat niya. No, kailangan nating maintindihan yung heartbeat ng Panginoon. Alam mo yung gusto ng asawa mo. Alam mo yung paborito ng asawa mo. Alam mo anong hilig niyang damit. Yung asawa ko ayaw sa kanyang klaseng damit. Ito yung laging gusto niya. So ibig sabihin, ang heartbeat, no, nalalaman mo dahil close kayo. So malalaman mo yung hilig ng asawa mo, sa pagkain ba yan, sa laro ba yan, o ano yung hobbies mo, alam mo. Kasi nga, may communication kayo. No, para malaman natin yung heartbeat ni Jesus, no, kailangan natin magkaroon ng intimate relationship. Dahil kahit hindi kayo magkarelasyon, kahit mag-best friend kayo, pag close na close kayo, sino sa inyo dito may mga sikreto ka sa buhay mo? Nung unbeliever ka pa, no? Nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, sinasabi mo yung deep secret mo sa mga best friend mo, sa pinaka best friend mo. No, nasasabi mo siya yung mga deep secret kasi nga best friend mo siya. Pero no, kahit yung nanay mo hindi niya alam yung pinagdaanan mo, hindi niya alam yung mga nangyayari sa iyo.
Hindi niya alam, may mga bagay yung nanay mo hindi nalalaman patungkol sa iyo. Pero nasasabi mo siya sa mga kaibigan mo, sa pinaka best friend mo. So ibig sabihin, kailangan mong lumapit talaga sa Panginoon, magkaroon ng intimacy para maintindihan mo ngayon yung heartbeat niya, para mas makilala mo siya. Amen? And principles of tututo, entrust the truth to faithful men who will teach others. So ibig sabihin, kung ano yung natutunan mo ngayon, kailangan mo itong i-take note. No? Entrust the truth to faithful men. No, yung mga faithful na tao ay nagti-take note. No? Lahat ng naka-join, no? Kailangan mag-take note kasi nga kung ano yung mapapakinggan nyo ngayon, no, maituturo nyo to sa iba. Kasi nga ako nakakain ako ng masarap na manok, yung only rice. Sabi ko masarap parang mang-inasal talaga. So, kahit hindi ako inutusan ng tindahan na mag-advertise ka, no, natikman ko lang kung gaano kasarap yung only rice, yung manok, parang ay mang-inasal talaga. So, ang nangyari ngayon, in-endorse ko sa kaibigan ko masarap doon, no. May masarap na pagkainan doon, only rice na. Masarap yung manok nila. So, ibig sabihin, kung ano yung natikman ko ngayon, i-share ko sa iba. Hindi dahil requirements, kundi ako mismo, no, para makatulong ako sa kanila. So, ibig sabihin, kailangan mong kaya kayo tinuturuan ngayon dahil alam ng Diyos mapagkakatiwalaan kayo. You are faithful. So ibig sabihin kung ano yung natutunan mo, sabi ni Apostle Paul, ituro mo ito sa mga taong mapagkatiwalaan. Utusan mo yung anak mo, 6 years old, papuntahin mo sa SM. O anak, punta ka doon. Bili ka ng mag-grocery ka sa SM. Imagine 6 years old. So bibigyan mo ng 500, baka pupunta yan sa playground. Mauubos yung pera. So, ibig sabihin, nakadepende yung isang bagay na ipagkatiwala mo kung siya ay matured na. Pero kung immature siya, hindi ka pwede magtiwala. Kasi nga, wala pang kasiguraduhan. Pero pag utusan mo yung 19 years old, pag uwi, kung ano yung nasa listahan, yun talaga ang nabibili. Amen? So, ibig sabihin, you are reliable. Maaasahan ka na kasi nga nag-matured ka na. Kung ano yung natutunan mo, i-take note mo, i-screenshot mo, isulat mo sa notebook para dumating yung time, ikaw na naman magtuturo sa disciple mo. Ay, magsisimula na tayo. Discipleship, wala S. Discipleship number 10. Ika-10 natin to. Magtutumans na to. Equipping the persecuted. Kailangan i-equip kasi nga kailangan siya i-equip kasi nga persecuted. Alam na alam ko halos lahat tayo dito ay nakaka-experience ng mga persecution. Accuse, mga critics na hindi totoo, mga pagbintang, judgment sa ibang tao. Kahit tama naman yung puso mo, nagkamali ka lang ng isang beses, ginudge ka ng ibang tao. Na-abuse tayo, verbal, pero, sabi ng Panginoon, kailangan mo pa rin ma-equip. Kasi yung mga pinagdaanan mo ngayon, sign yan, na dahan-dahan ka minumuld ng Panginoon. Thank you, Jesus. At ito yung isa sa rason bakit kailangan mong mag-equip bago mag-ministry. Kasi ako, ini-equip ko yung sarili ko kasi hindi pwedeng direct ako magpatayo ng church. Tapos hindi pa ako equip. Kaya nga habang nagtuturo ako ngayon, dahan-dahan kong ina-adjust yung sarili ko paano magturo. Kasi nga pagdarating yung time na may church na o mag-handle ka na ng church, hindi ka maging mayabang. Hindi mo sasabihin, ako 5 months pa lang ako sa new creation, may church na ako. So ibig sabihin, sabi dito, walang problema 'yon. Pero kaso lang yung puso natin maliling lang. Dapat ay hindi siya bagong mananampalataya. Bakit daw? At baka maging mayabang siya at mahatulan katulad ni Satanas. Isa sa mga requirements na maging leader ka ng iglesia, ng church, dapat ay hindi siya bagong manampalataya. So ibig sabihin, isa lang yung point out ni Apostle Paul dito, dapat equip ka. Hasa ka. Kung sa itak, dapat hindi ka mapurol. Dapat karabang sa kan ba? Kung sa Bisaya pa, hait. So kailangan nating mag-equip.
Sa equipping kasi, andun yung correction, andun yung masakit na salita, pero nakakabago. No, andun yung pressure. No, kahit ayaw mo mag-disciple dahil na-challenge ka, no, magsasacrifice ka, mag-fasting. So ibig sabihin, dahan-dahan kang ini-equip ng Panginoon. Kasi pag hindi ka dadaan sa matinding pressure, sabi dito, at baka maging mayabang ka. No, mahatulang ka tuloy. Ibig kay nag-serve ka sa Panginoon para maligtas, nag-serve ka para mapahamak na. So kailangan mag-equip tayo. Amen. Ito yung happy hour natin. Yung topic pala natin, no? The secret of healing through deliverance. Ay, Pastor Del, iba ba yung healing tsaka deliverance? Iba ba yung healing tapos sa deliverance? No, isa lang siya. Isa lang yan. No, may mga tao, ibig sabihin kasi ng deliverance, nakalaya ka sa sitwasyon. Yun ang ibig sabihin ng deliverance. Halimbawa, may sakit ka. Pag gumaling ka sa sakit mo, so ibig sabihin, nakalaya ka. Maraming ibig sabihin ang deliverance. No, may physical deliverance, halimbawa, literal na literal na nakakulong. Hallelujah, thank you Jesus, wala. No, literal na nakakulong, kagaya ng mga Israelites sa Egypt, nakakulong sila. Pero nakalaya, na-experience nila yung deliverance physical. Pero kailangan nating maka-experience ng deliverance sa sa mga sakit, sa mga brokenness, sa mga depression, kailangan natin makalawala diyan. Yung mga gapo sa buhay natin, kailangan natin makawala. Ibig sabihin, lahat ng bagay na makaalis ka sa sitwasyon, ibig sabihin, ang tawag diyan deliverance. Pero kahit isa sa mga deliverance is yung magdedesisyon ka na umalis. So, ibig sabihin, kahit hindi ka na sumuka, hindi ka na manglamig, madimong possess diyan. Hindi ka na ma-cast out as long as marunong ka magdesisyon. Masigit pa yan sa suka-suka. Thank you, Jesus. The secret of healing through deliverance. May nangyayaring healing sa pamamagitan ng deliverance. Heal the sick, and cast out demons was vital part of the Great Commission for the whole church of all. Ang healing the sick and cast out demons daw, vital part of the Great Commission. So, ibig sabihin, isa to sa pinakamahalaga sa Great Commission. Pag sinabi nating vital, importante. Mahalaga. Kailangan. Malaking ambag. So, ibig sabihin, yung Great Commission, yung win souls and make disciple, part siya, pinakamalaking ambag sa Great Commission of all, ang heal the sick. Pinakamalaking ambag sa preaching, sa gospel. Yung heal the sick and cast out demons. But fully one-third of Christ's recorded healing involved deliverance. 1/3 sa teaching ni Jesus, sa Bible, kung babasahin mo yung Bible, 1/3. So, ibig sabihin, malawak. Every time na mag-preach si Jesus, may mga healing and deliverance talaga nangyayari. Hindi yung preaching lang, tapos walang healing and deliverance. Kailangan, yung power, yung authority, magamit yan through healing and deliverance. Kaya nga sabi ng babae kay Elijah, tunay nga na lingkod yung balo, sabi niya, yung widow, sabi niya, tunay nga na lingkod ka ng Diyos. Kasi nakita ng babae na yung si Elijah, na kaya niyang nabuhay ang patay. Tsaka yung si Elijah, nabuhay ang patay. At sabi ng mga tao, tunay ngang nalingkod ka ng Diyos. Isa sa sign na you are a servant of God, pag nakikitaan, number 1, nakikitaan yung fruit of the Holy Spirit. Pagkatapos, nakikitaan yung gift of the Holy Spirit. Wag din tayong papayag na wala yung fruit of the Holy Spirit, andun yung gift of the Holy Spirit. Ang fruit of the Holy Spirit, pwedeng mawala. Yung gift of the Holy Spirit, pwedeng andyan pa rin. Kaya nga may nakikita tayo pagdating sa end time, sa judgment, kahit masama na sila, wala na sa kanila yung fruit of the Holy Spirit, andun pa rin yung gift. Kaya nga, wag tayo magpapadaya sa gift. Kasi ang yung gift, minsan nakakataas talaga ng pride yan. Kasi nga, kahit nagkasala ka, yung gift, andyan pa rin. Halimbawa, nagkasala ka sa Panginoon, na backslide ka.
Pero yung knowledge mo, andyan pa rin sa Bible. Pero hindi mo na siya ma-apply, walang power. Hindi mo siya kayang lutuin sa sarili mong Hindi mo siya maintindihan. Pero may idea ka. Kaya nga sabi ko, yung fruit of the Holy Spirit, no? Pag nagkasala ka, kasi yan ang sign na ikaw ay ligtas. Hindi ang gift of the Holy Spirit. Kaya nasabi ko ngayon, kailangan sa isang tao na kailangan hindi paghiwalayin ang dalawa. Hindi pwedeng andyan yung gift of the Holy Spirit pero wala ang fruit of the Holy Spirit. 9 fruits of the Holy Spirit is better than 9 gifts of the Holy Spirit. Kahit may 9 gifts of the Holy Spirit ka, no, si Satan, may gifts din. Kung tutuusin, si Satan, anointed. No, si Satan, anointed. Pero nung nagkasala siya sa Panginoon, no, hindi tinanggal yung power. May power pa rin siya, pero limitado na. Pero, kaya nga, dumating yung time, makakapakas out ka pa rin ng demonyo, nakakahil ka pa rin ng sick, kahit hindi tama yung puso mo. So, ibig sabihin, para hindi tayo mahatulan, kailangan nating ayusin yung puso natin, ayusin natin yung fruit of the Holy Spirit ay mag-manifest sa buhay natin. Kasi kailangan, hindi pwedeng ilayo yan. Dapat, kailangan siyang ipagsabay. Para yung pag nagluto ka, hindi pwedeng bigas lang. At hindi ka rin makakaluto kung walang bigas. At hindi ka rin makakaluto kung may bigas ka, may kaldero ka, may tubig ka, hindi ka rin makakaluto pag walang apoy. So, ibig sabihin, may mga situation na hindi pwedeng paghiwalayin. Di ba paano? Hindi ko kailangan ng tubig, magluluto ako. May apoy ka, pero may kaldero ka, pero wala kang tubig. Hindi ka makakaluto. So, ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo pwedeng i-set apart. Kailangan sabay talaga. Yung fruit of the Holy Spirit, no? At yung 9 gifts of the Holy Spirit, hindi pwedeng mawala sa buhay ng Kristiyano. Kasi pag mawala yan, no, yung 9 gifts of the Holy Spirit, wala lang self-control. So, ibig sabihin, pag wala kang fruit of the Holy Spirit, yung 9 gifts of the Holy Spirit, no, yung 9 gifts of the Holy Spirit, no, yun na yung ang tawag nito, yung 9 gifts of the Holy Spirit, kailangan yun makontrol. Kasi kung hindi mo yun makontrol, no, baka maging mayabang ka. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 12:7 ba yun? Sabi niya doon, dahil sa mga kamanghang bagay na ginawa ng Diyos, no, binigyan ako ng kapansanan ng Diyos para hindi ako maging mayabang. So, ibig sabihin, kaya nga kailangan yung fruit of the Holy Spirit para hindi ka ma-deceive ng gift. Kasi yung fruit of the Holy Spirit, kailangan niya ng desisyon. Pero yung 9 gifts of the Holy Spirit, kusang ibinigay ng Panginoon. Kung ano yung binigay ng Panginoon, hindi niya nababawiin pa. Amen? Kaya nga sabi ko, yung fruit of the Holy Spirit, kailangan ka magdesisyon, mag-sacrifice, mag-fasting, no, self-control. Ibig sabihin, nasa sa atin yung desisyon. Pero yung 9 fruits, yung 9 gifts of the Holy Spirit, yung 9 gifts of the Holy Spirit, no, regalo yan ng Panginoon. Pero yung fruits of the Holy Spirit, sa ating galing mismong desisyon. Susunod ka ba sa Panginoon o hindi? Kaya nga sabi ni Jesus, take up your cross. Ibig sabihin, ikaw mismo take up your. Ibig sabihin, yung decision mo mismo, your cross. Hindi sabi ng Panginoon, sige anak, kakargahin ko yung cross. Hindi sabi ng Panginoon, kargahin mo. Ikaw mismo ang gagalaw. Kaya nga, yung fruit of the Holy Spirit, tayo ang nagdesisyon yan. Kaya nga tawag dyan, self-control, hindi God's control. Kasi nga, tayo ang magdesisyon, tayo ang magkokontrol sa sarili nating buhay. Dahil ang binigay ng Panginoon, no? Kasi pag mag-self-control ka, ibubuhos niya lang lahat. No? Maliwanag na, 9 gifts of the Holy Spirit is better than 9 fruits of the Holy Spirit is better than 9 gifts of the Holy Spirit. With this complete work, believers will be equipped to respond all God's call, to preach the gospel and heal the sick and cast out demons. No, yung believers kailangan siyang ma-equip, no, para ma-response niya at para ma-confirm niya yung calling niya sa Panginoon. So ibig sabihin, hindi basta-basta yung pagdadaanan mo pag magiging, no, deliverance minister ka or deliverer or
magpapagamit ka sa Panginoon para pagalingin yung mga may sakit. So, ibig sabihin, hindi magic. Kailangan mo, kahit yung mga disciple ni Jesus, ginagather niya yan. Tapos nung namatay siya, tapos nabuhay siyang muli, tapos nag-stay siya ng 40 days. Tapos kung babasahin nyo doon, tinuturuan ni Jesus yung mga disciples niya ng mga mahiwagang bagay. Ibig sabihin, malalalim. Ibig sabihin, mentoring. Hindi na milk topic. No? Hindi na siya itatopic. Yung salvation, sabi ni Apostol Paul, no, yung salvation, tapos na kayo dyan. Ligtas na kayo. So kailangan nyo ngayon pumunta sa another level. Kaya nga yung mga disciple ni Jesus, hindi na natiling disciple. No, naging apostoles. So gusto ng Panginoon mag-increase tayo sa spiritual, mag-mature tayo sa spiritual kasi yung teaching, yung pagkain na kinakain natin, hindi pwedeng gatas na lang lagi. Hindi pwedeng lugaw na lang lagi. No, as a leader, kailangan din natin kumain yung cravings na natin. Kung noon-noon yung cravings mo, lollipop. Pero ngayon, hindi na lollipop. Yung cravings mo ngayon, Jollibee, yung pagkain sa Jollibee, yung mga matitigas na pagkain na, adobong manok. So, ibig sabihin, nag-iiba na yung cravings mo. Kung noon-noon, nung bata ka pa, pag hindi ka nabilan ng laruan, o baril-baril, o baril, orot ka nang sabi sa pa, tarak-tarak, no, iiyak ka talaga. Pero ngayon, yung cravings mo, hindi na yung laruan. Yung tunay na ano na talaga, motor na talaga. So, ibig sabihin, pag nagmamature yung isang Kristiyano, no, nag-iiba na yung desire. Hallelujah. Kailangan natin mag-equip. Ibig sabihin, equip, kailangan i-desire yan. Andyan yung sacrifice. Healing and deliverance is an integral of the fulfilling the Great Commission, vital key, discipleship. So, makikita mo dito kung gaano kahalaga yung healing and deliverance as a pastor, as a leader. No, yung mga tao ni Jesus, yung mga disciples niya, yung 72, tsaka yung 12, no? Binigyan niya ng authority. Kaya nga, we are so blessed kasi nga andito tayo ngayon. Mas ginugusto nating matuto pa. Ginugusto nating mas magpagamit pa sa Panginoon. Hindi lang sa preaching. Kasi yung preaching, kahit sino pwedeng matutunan. No, yung sacrifice kailangan. In another name, pagkatapos mo matuto sa preaching, kailangan ito mga ganito bagay, no? Para mas maging effective ka, para magawa mo yung ano yung ginawa ni Jesus. Thank you, Jesus. Preach with power. No? Preach with power. Sabi ni Jesus dito sa Matthew 9:35, Jesus went through all the towns and villages, sabi niya dito, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing, hallelujah, makita, and healing every disease and illness. So sabi niyo, si Jesus, pumunta daw sa city at nagturo siya doon sa mga sa mga simbahan. Pagkatapos, sinare niya yung gospel. Pagkatapos niyan mag-share ng gospel, proclaim the good news of the kingdom and healing every disease. Lahat ng mga may sakit, pinagaling niya. So, ibig sabihin, as a Christian pala, ang tunay pala na believers, ang tunay na servant ng Panginoon is yung may preaching. Pagkatapos ng preaching, may healing. Hindi pwedeng preaching ka lang ng preaching pero wala kang healing. Isa sa mga sign na you are filled with the Holy Spirit, may ugali ka pa ni Kristo. Pagkatapos, may authority ka na galing din sa Panginoon. No, kailangan din, hindi pwedeng maintindihan lang natin yung preaching, hindi kukulang yung ma-preach lang natin yung gospel, pero wala tayong alam pagdating sa healing and deliverance. Kaya nga, preach with power. Kailangan matuto rin tayo. Pagkatapos mag-preach, kaya nga si Pastor Ron dyan, yung mga pastor, pagkatapos sila mag-preaching, may healing. Hindi yung preaching lang lagi, pero walang healing. Hallelujah. Kasi si Jesus, naging fruitful yung ministry niya. No? Imagine for 3 years, thousands of people na naligtas. No? Tapos yung mga tao, faithful, not faithful. No? In short, sa tawag niya, bang devoto kayo, devoted sa ilang religion sa Hudyo. Pero
No, kahit gaano kasolid yung pundasyon nila sa religion nila. Dahil pinakita ni Jesus, ginamit niya yung word, ginamit niya yung strategy, yung preaching with power. No, kahit gaano ka-devoted yung tao, dahil nakita nila mismo yung kapangyarihan ng Diyos. No? Sumuko at sumunod kay sa Panginoong Hesus. Imagine, isang araw lang, ang maliligtas, 5,000, 3,000. Hindi biro yan. Thank you, Jesus. Kaya nga, ito yung tunay na ministry. Yung mag-preach ka na ay power. Na may milagro. Healing through deliverance. Ito na, dito ko kinuha yung title ko. Sabi dito, habang paalis, hindi makita sa ko, habang paalis na sina Jesus, dinala sa kanya ang isang lalaking pipi at sinaniban ng masamang espiritu. Tingnan nyo dinala daw sa kanya ang isang lalaking pipi. O, sinasaniban, no? Ang pipi daw, sinasaniban ng masamang espiritu. Ang tanong mo ngayon, ang kanang pagkabingi, tsaka yung pagkapipi, hindi ba siya sakit? Sakit siya. Thank you, Jesus. Ang pagkapipi ay sakit. Sinamang, kaya pala ang tao ay nagiging pipi, no, nagiging apa, dahil demon possessed pala yan. No, pinahirapan ng kaawayan. Kaya nga pagdating dito, kaya pagdating dito, isang lalaking pipi na sinasaniban ng masamang espiritu. Tapos tuldok, pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu. Pagkatapos umalis yung masamang espiritu, kaya sabi ko nila, yung pagkapipi na hindi siya makapagsalita, minsan, dahil yun, no, under siya ng sumpa. Under yun ng curse. Kasi nga, in short, demon possessed. No? Pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at ito nangyari. At nakapagsalita ang pipi. So, ibig sabihin, healing through deliverance. Dahil na-deliver siya, gumaling. Dahil natanggal. Dahil na-cast out yung demonyo, nagpapahirap, nagpapapipi sa tao na yon. No? Nung time na umalis yung demonyo, yung masamang espiritu, yung unclean spirit sa katawan ng batang iyon, no, nakapagsalita na siya. So, ibig sabihin, minsan may mga sakit talaga na hindi galing sa Panginoon. At yung sakit na yun, para patayin ka. At yung sakit na yun, dahil sa sumpa, witchcraft, sorcerer, mangkukulam, any form of darkness. Pero may mga sakit na inaalaw ng Diyos, hindi para patayin ka. Pero ang sakit na inaalaw ng kaaway is para patayin ka. At para sumpain mo ang Diyos. Pero, ang sakit nagmumula ng Panginoon, inaalaw niya yon para para mamold ka. Para mag-increase din yung anointing mo. Oh? Nung nakas out na yung demonyo, nakapagsalita ang BP. At nangyari dito, namangha. Hallelujah. Namangha ang, di ko makita. Namangha ang mga tao. Sinabi niya, kailanman ay hindi nangyari ang ganito sa buong Israel. Hallelujah. Kahit napaka-devoted ng mga religious leader, no, yung ibang religious leader, nagtaka na. Saan galing yung power na yun? At yung mga tao, yung mga faithful din sa pagiging Hudyo. Imagine, namangha sila. So, ibig sabihin, iba yung nagagawa pag nag-preach ka, tapos, no, at may alam ka sa preaching, at na-apply mo ano yung pinipreach mo, at nadidemonstrate mo yung sign and wonders in miracles na nagmumula sa Panginoon. Kaya ko nasabi na mula sa Panginoon, dahil may sign and wonders na nagmumula din sa kaaway. Thank you, Jesus. No, healing through deliverance. Ito rin, one healing is equivalent. Nakikita nyo ba yung screen ko, family? Hindi ko kasi makita. Hallelujah. Pastor Hilda, nakita ba akong screen, Pastora? Hindi ko makita dito. Wait lang. Parang wala. Amen. Nakita. Healing. Nakita. Wait lang. Healing through deliverance. Paano hindi makita? Dito lang ako sa note ko. Healing is equals to 300 preaching. No, yung 300 preaching mo,
No, is equivalent lang yan ng isang healing. Tingnan nyo ha, pag, alimbawa, may bedridden, at yung tao na yon, no, parang, parang mamatay na talaga. Parang 50-50 na. Tapos nagkataon na dumating ka sa lugar na yon, no, kahit hindi ka nag-preach, kahit nag-preach ka lang sa tao, no, pinatanggap po lang kay Jesus yung muntik ng mamatay dahil sa sakit. Tapos nung pinag-pray mo, gumaling. Ano siguro ang may posibleng mangyari? Lalo na siguro yung yung pinag-pray mo, mayor ng lugar. Ano mangyayari? No, ang raming mawiwin. Kaya nga sabi ko, isang healing lang ng tao, no? Marami ang makakakita at makakita sa milagro ng Panginoon. No, kakalat yung balita. So ibig sabihin, may power. Pag nag-preach ka, tapos sabayan mo ng healing and deliverance. No, yung mayaman yung isang tao, naubos na lahat, nagpa-therapy na, nagpa-chemo na para lang gamot yung cancer. Pero dahil no, alam mo yung authority mo, no, pinag-pray mo siya at on the spot nakalakad. Tapos may video pa. At nung na-spread 'yon, at yung mga tao nakakaalam na sitwasyon ng taong mayaman na 'yon, dahil nilihans mo, gumaling. No, may posibilidad ng isang healing lang, marami ang makakarinig. Pinagaling siya ng Panginoon. So ibig sabihin, na-spread yung gospel, no? Sa 300 preaching mo, no, is equivalent one healing, one miracle. Hallelujah. So ibig sabihin, napakahalaga ng isang Kristiyano ay matutunan niya yung hindi lang preaching. Kasi kahit yung mga lawyer ngayon marunong mag-preach. Kahit yung mga wrong motives na tao, may mga maling motibo, marunong mag-preach. No, aakyat sa bus. No, pagkatapos mag-preach, maniningil ng pera. No, kahit wrong motive sila, marunong, no? Ibig sabihin, yung preaching, kahit sino, napag-aaralan. Pero yung napag-aaralan na, yung mababaw lang, hindi nila makukuha yung mga malalalim. Kasi nga, wala sa kanila yung Holy Spirit. Kasi nga, andun yung wrong motives. Nag-grieves yung Holy Spirit. Kaya nga sabi ko, kailangan natin matutunan yung healing, yung preaching with right motives. Thank you, Jesus. Ayun. Healing miracle. No, healing miracle, inalo to ng Diyos. Akala ko kasi dati, yung healing miracle, sabi ko pa dati, I declare, let this sickness glorify your name. Mali pala yun. Dapat ganito pala yung panalangin natin. No, sickness cannot glorify God. No, yung sakit ng tao, hindi yan nakaglorify sa Panginoon. But only healing kung glorify God. Pag ang tao nakaka-experience ng healing, power, miracle, no? Doon mas nakikilala ang Diyos, doon mas na-appreciate ang kapangyarihan ng Diyos. So pag ang tao nagkasakit, no? Hindi yan para mag-glorify ang Panginoon. Pero kung gumaling yan at nabago ang buhay ng tao, doon ka nag-glorify. Pag nasira yung buhay mo, hindi nag-glorify ang Panginoon. Pero pag nakaangat ka, nakabangon ka, tinanggap mo si Jesus, doon nag-glorify ang Panginoon. Thank you, Jesus. God's command. Ang healing, ano bang sabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? Kasi may mga iba rin, hindi naniniwala sa ganitong teaching. Pero sabi ko, si Jesus kasi may command. Bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, and sabi ni Jesus, win souls and make disciple, no? To baptize them, no? Buong mundo. And sabi niya sa 28:20, and teaching them to obey everything, no? At ituro niyo sa kanila yung mga bagay na itinuro ko sa inyo. Dito na. Dito, ipoprove ko na si Jesus na itinuro niya yung healing and deliverance sa mga disciple niya. Kasi sabi ng iba, ganito, hindi naman kayo disciple ni Jesus. Hindi naman kayo apostoles. Itinuro yan sa mga apostoles lang, hindi sa inyo. Sabi ko, ipoprove ko na tayo as a Christian, no, include tayo. Kasali tayo dito sa sinabihan ni Jesus. And teaching them to obey everything I have commanded you. Kung ano yung tinuro ko sa iyo, ituro nyo sa iba. Principles of tututo yan. And surely, I am with you always in every end of the age. No? Kasama nyo ako. Hanggang katapusan ng mundo, kasama nyo ako. Ibig sabihin, hindi pa nagtatapos ang mundo, kasama natin ang Diyos. Every time na kasama natin ang Diyos, no? Lagi tayong panalo pagdating sa kaaway. At dito, sabi ni Jesus, ito yung command niya, ituro nyo sa kanila
kung ano yung itinuro ko sa inyo. Ang tanong ngayon, ano ang itinuro ni Jesus? Alam ko, marami, pero ano ang isa sa itinuro ni Jesus? Magbibigay ako ng isang example. Jesus teaching. Sinagot sila ni Jesus. Ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Hallelujah. Kulang mo na yung nasulat. No? Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, mapapalayas niyo ang masamang espiritu. So si Jesus, isa sa mga teaching niya is yung mapapalayas mo lang yung demonyo sa pamamagitan ng prayer and fasting. Kasi itong time na to, struggle yung mga apostoles, yung mga disciple niya, struggle kasi nga hindi umaalis yung masamang espiritu. Kaya nagtanong sila kay Jesus, bakit hindi namin napasunod yung espiritu na yan? Pero nakakast out naman kami nung una, pero yung spirit na yan, bakit hindi namin mawala? Pero nakakast out na sila. Sabi ni Jesus, yung nakast out nyo, mga low ranking yun, yung mga ano yun, yung mga, sa to kanyo, kanang mga engkanto, kapre, mga low ranking yun. Kahit albularyo, kayang palayasin yun. Pero yung mga high ranking demons, hindi nyo kaya. Mapapalayas nyo lang yan. No? Through fasting. Prayer. Kasi pag nag-fasting ka kasi, 100% yung resulta niya, nagbabago ka. Kasi nga, yung fasting, sign niya, nagsasacrifice, at sign of humility. Ibig sabihin, pag nagpa-fasting ka, nagmamanifest yung fruit of the Holy Spirit. Hindi pwedeng nagpa-fasting ka, pero hindi ka nagbabago. Thank you, Jesus. So, maliwanag, sabi ni Jesus, and teaching them to obey, to obey everything I have commanded you. Kung sabay gikuman ni Jesus dire. Ano yung itinuro ni Jesus? Ang itinuro ni Jesus dito, hindi mo daw mapapalayas yung masamang espiritu. No? As long as hindi ka magpapasting at lagi kang babad sa panalangin. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Jesus, so na-prove ko ito ngayon Na-prove ko na yung healing and deliverance applicable sa season natin ngayon. Kasi sabi ni Jesus, ituro nyo sa mga disciple nyo, ang sinabihan niya, yung mga disciple din niya, yung mga apostoles, ituro nyo sa mga tao nyo ang itunuro ko sa inyo. So, ang itunuro ko sa inyo, hindi mo ma-cast out yung demonyo unless hindi ka prayerful. Hindi ka, yung mga high ranking na demonyo, ibang usapan yun, high ranking. So, through prayer and fasting. So, ibig sabihin, yung mga apostoles, nung may disciple na sila, 100% sure na itinuro din nila ito sa mga disciple nila. Nauunawaan nyo ba yung ano ko? Yung sinasabi ko? Itinuro ni Jesus sa disciple niya. Tapos sabi ni Jesus, ituro mo to sa iba. O teaching them, sabi niya dito, teaching them teaching them to obey everything I have commanded you. Ituro nyo sa kanila yung itinuturo ko sa inyo. So, ang nangyari ngayon, ang itinuro nila sa mga disciple ni Jesus, yung mga disciple ni Jesus, ituturo niya din niya sa disciple. At ano yung itinuro ng mga apostoles sa mga disciple nila, Timothy, ng Titus. No, silang Titus, may disciple din yun. Si Titus, itinuro din nila sa mga disciple niya, sa mga early Christian. At yung mga early Christian, itinuro din nila hanggang dumating sa panahon natin ngayon. Walang humpay ang katuruan. Naipasa, na-impart. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, yung healing and deliverance applicable. Thank you, Jesus. Teaching them to obey everything I commanded you. Mapapalayas mo lang yung demonyo, sabi ni Jesus. Isa to sa mga teaching ni Jesus sa kanila. Isa to sa mga technique para mapalayas mo yung demonyo. Ito pala. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tactics of Satan. Healthy physically, but spiritually sick. Ito naman yung isang mga tactic ni Satan. No? Ginagawa ka niyang healthy, pero dahan-dahan ka na nababackslide. Yung okay yung pakiramdam mo, pero dahan-dahan ka na nababackslide. No, nagkakasakit ka sa spiritual dahil sa kasalanan na hindi na-repent. No, yung mga kasalanan, no, parang yung kasalanan kasi, parang tinik yan. Parang tinik sa parang ingrown ba? Pag hindi mo natanggal yan, no, lalala talaga yan. So, magkakasakit yan, mamamaga talaga yan pag hindi mo natanggal yung ingrown.
So, kailangan matanggal yung ingro na yan para maging maayos ka. Pero hindi agad maging maayos ka, no? Dadaan ka muna ng proseso. Thank you, Jesus. So, yung tactic ni Satan, no? Healthy ka physical, nabubuhay ka, nakakapagtrabaho ka, pero yung fire mo, yung first love mo sa Panginoon, dahan-dahang nawawala. Tactic yan ni Satan. Kaya ingatan natin yung first love sa Panginoon. Every time na manghihina ka, ang isipin mo, para ma-restore ang first love mo, isipin mo kung gaano kalaki ng kasalanan mo sa Panginoon. At imaginin mo uli yung mga kasalanan na ginawa mo sa kabila ng kalaki ng kasalanan na ginawa mo. No? Ni-rescue ka ng Panginoon. At nagpakamatay siya sa krus. Yung pagkamatay niya sa krus, no? Dahan, kung maaalala mo yun, kung gaano kapambuti ang Panginoon, no? Dahan-dahang masisindihan yung first love mo. Conclusion, healing without discipleship is like albularyo. Hindi rin pwede pamili, hindi rin pwedeng healing lang tayo ng healing. No? Kailangan din natin mag-discipleship. Katulad ng ganito. So, kung ano yung itinuro ko, no? Itong naituro ko sa inyo, natutunan ko dito sa ibang pastor. No? Tapos nadagdagan ko, no? Kasi klase lang yung turo, tapos kinumbine ko. Kinuha ko lang yung mga pwede kong itapik. No, healing without discipleship is like albularyo, hindi tayo albularyo. Para hindi tayo maging albularyo, may ituturo pa ako isa, hindi pa tayo tapos. Mga 8:35 tapos siguro tayo. Hallelujah, thank you Jesus. Wala man. No, pag na-deliverance natin yung tao, halimbawa yung tao nagpa-pray sa iyo tapos gumaling. Hindi pwedeng mga inosente kasi yung mga tao na yan. Kung matanda na sila sa physical, pero sa spiritual realm, mga bata yan. Mga bagong panganak. Pero pag pinag-pray mo lang siya, tapos iniwan mo na, hindi mo na pinaluap, hindi mo siya dinisciple, hindi mo siya ginorni, hindi mo siya ginawang parang nobyo. No? Kasi pag nag-disciple ka, para kang nanliligaw. Pero hindi ka nanliligaw dahil gusto mo uyabon, dili. Dapat laki sa lalaki, babae sa babae. Kung botong na naon, para hindi mabigyan ng pagkakataon yung kaaway. No, yung bata, yung tao na diniliverance mo, parang bata yan. Pag na-deliverance mo yung tao, para kang buntis na nanganak. So, ibig sabihin, disciple mo yan, anak mo yan, galing yan sa'yo. Ibig sabihin, bunga mo yan. Kasi nga, nagpa-pray sa'yo. Pag once na ipag-pray mo na yung tao, hindi mo na pwedeng iwan yan. Kasi nga, anak mo yan. Kasi kung pinag-pray mo yung tao, tapos pinabayaan mo lang, para kang nanganak, tapos iniwan mo lang. Parang ganito ba? Nakita nyo ba sa picture? Nakita nyo ba? No, para kang nanganak na iniwan mo lang sa kalye. Hallelujah. Kung hindi mo yan maaalagaan, no? Ibibigay yan ng Panginoon, kukunin yan ng iba. Ibibigay yan ng Panginoon sa mga taong responsible. So, ibig sabihin, pag may ipag-pray ka, tapos hindi mo na siya pinaluap, ang tawag dyan, irresponsible leader. Kasi kung nanay ka, tapos nanganak ka, tapos iniwan mo lang yung anak mo sa kasada, no? Mga 2 months, iniwan mo na doon. Ang tawag sa'yo, hindi mabuting inay. Ang tawag sa atin, irresponsibleng nanay. Pagkatapos mo mag-enjoy, itatapon nyo lang yung bata. Anong klase yung nanay ka? Di ba? Ganun yung sabihin sa'yo. So, sa spiritual, pag ipag-pray mo na yung tao, kaya nga yung i-challenge ko yung sarili ko, kung sino pala yung ipag-pray ko, isusulat ko talaga. Gagawa ako ng note. Deliverance disciple. So, sabihin na deliverance yon, healing and deliverance disciple. Ito mga tao na to, ito yung pinag-pray ko. Ibig sabihin accountability ko to. In-interest ng Panginoon sa akin. Pag na-deliverance, ibig sabihin na-deliver ng anak. No, di ba? Ilang taon yung delivery ng anak yung babae. So para kang babae na nanganak, hindi mo siya pwedeng pabayaan. Kasi ang tawag sa atin, pag pinabayaan pala natin sila, ang tawag diyan, irresponsible mother. Irresponsible parents. Hallelujah. So, ibig sabihin, simula sa araw na to, i-declare natin sa Panginoon, Lord, kung sino ang maipag-pray ko, malihans ko, simula sa araw na to, dahil natuto kami sa mentoring na ito, sino yung ma-deliverance namin, ma-pray over namin for healing the sick, i-contact namin. Hindi pwedeng maging irresponsibleng disciple leader kami. Hallelujah. In the spiritual realms, we are also
no, a doktor. Kailangan mo nating interviewin yung tao. Ano yung sakit niya? Bakit kailangan siyang interviewin? Kasi nga, para malaman mo, ang doktor, i-interview niyo yung pasyente, ilang buwan na yung sakit mo, ilang buwan ka na nagsusuka ng dugo, ilang buwan na yan, anong nararamdaman mo. So, as a spiritual, kailangan din natin sila interviewin. Pero nakita ko dito, kaya siya ini-interview ng doktor para malaman ng doktor, para hindi na siya mahirapan kung saan niya tatargetin. Masakit yung tiyan mo dito banda? Oo. Sige, inom ka ng gamot. So, ibig sabihin, malalaman ngayon kung ooperahan ka ba o hindi. O anong gamot ang ipapainom sa'yo. So, ibig sabihin, malalaman ng doktor kung ano yung sakit mo, malalaman niya ano ang gagawin niya. So, as a Christian, no, doktor tayo, no, hindi ka man naging doktor, pinangarap mo maging doktor, no? Pero hindi mo man pero tinupad ng Diyos yung pangarap mo, naging thank you Jesus. Pero sa spiritual, thank you Jesus, mas labang, no? With power na. Interviewin mo siya, no? Kasi nga lack of knowledge, people perish. Kasi ang doktor kasi, doktor lang siya. Wala siyang kakayahan na, no, halimbawa, opera. Abrihan yung tiyan. Halimbawa, sa sarya. Wala ako ang aking kamay. So, kailangan ko mag-depend sa mga tools. Gunting, anesthesia, o anong klaseng tools pa na nagmumula. Anong tools pa panggamit sa opera. So, ibig sabihin, as a Christian, wala tayong kakayahan na magpagaling ng tao. No, wala tayong kakayahan na magpagaling ng tao. Pero dahil sa tools, nagkaroon tayo ng kakayahan dahil may tools tayo. Because of the Holy Spirit, because of Jesus, no, because of the finished work of Jesus on the cross, yung authority na nagkaroon tayo, no, kaya natin napapagaling yung sakit by using the name of Jesus. Tayo, doktor lang tayo. Pero ang gagamitin pang opera, hindi yung kamay mo, kundi yung tools. Ang kapangyarihan ng Diyos. Yun makakapagpagaling sa tao. Yun ang opera sa tao, hindi yung doktor. Yung doktor, no, andun lang yung knowledge niya sa, no, pinag-aralan niya, kung anong expertise siya doon, alam niya. Pero, kailangan niya muna mag-aral para matutunan paano gamitin yung tools. So, as a Christian, kailangan muna nating maging equip, lalo na sa healing and deliverance. No, kailangan nating ma-equip, kailangan nating magkaroon ng knowledge, kailangan nating magkaroon, no, ng knowledge pa. Kasi nga ang taong kulang sa knowledge, no, lack of knowledge, people perish. Hindi sinabi dito without knowledge. Sabi dito lack, ibig sabihin may knowledge na siya pero kulang. May panampalataya ka na sa Diyos, no, naniwala ka na sa Diyos pero kulang, lack. No, may prayer life ka na pero kulang, lack. Ang tawag diyan, lack of prayer. Wala, kulang ang panalangin, lack, kulang, gana-gana. No, season, parang ano lang. Kung gusto ko, kung may problema, manalangin ako sa Panginoon. May emergency, manalangin ako sa Panginoon. Oh, lack of knowledge, people, kulang sa kaalaman. Ibig sabihin, may kaalaman, pero kulang nga lang. Kaya nga, pag kulang pala yung kaalaman, kulang yung panampalataya natin, no? It will perish. Mape-perish tayo. People perish. Kaya, maulitin ko, yung gagamitin natin, ang doktor, no? Yung role ng doktor, mag-equip, mag-aral lang 10 years. Maabot ng 10 years, ang daming seminar, no? Pero, yung doktor, kahit nag-aral siya, wala siyang kakayahan buksan yung tiyan ng tao. Ang doktor, gagamit siya ng tools para mabuksan. Ang doktor ngayon, kailangan niyang alamin kung paano gamitin yung tools. Kasi pag hindi mo malaman, people perish. Hallelujah. Kaya nga, wala tayong karapatang magmalaki. Wala tayong karapatang magmalaki na tayo ang nagpagaling sa tao. Dahil kahit anong gawin ng doktor, hindi niya mapapagaling yung tao, hindi niya mabuksan. Gumaling yung tao dahil sa knowledge niya, nalalaman niyang knowledge na ito yung kailangan mong gawin, itong kailangan mong inumin. Hindi ka gumaling dahil sa sinabi ng doktor. Gumaling ka dahil sinunod mo yung dapat ipainom sa'yo ng doktor. So, ibig sabihin, gumaling ka dahil sa obedience mo, gumaling ka dahil ininom mo yung gamot. Yun ang doktor.
doktor siya, alam siya, pero hindi siya ang nagpapagaling sa'yo, hindi ang gamot. Thank you, Jesus. Amen. Boy, ikutan ko sa Kaya ito yung una. Ito pa sa akin. Sharing Kapag the duwa lang mo gospel. ng ulo. Yung gidala, Sharing the gospel is an operation, a spiritual surgery. No, pag nag-share ka ng gospel, napansin nyo, pag nag-share ka ng gospel, bago ka mag-heal the sick, share the gospel first. Kasi pag hindi mo i-share yung gospel first, para kang albularyo. No, share the gospel first, kasi nga every time na nag-share kang gospel, para ka nag-opera. Napansin nyo, pag nag-share ka ng good news, o nag-encourage ka ng tao, parang nabubuhayan siya ng loob, parang may naman something na natatanggal sa pagkatao niya, na ano yung naging dahilan ng pagbigat. So, kailangan matanggal yun. Halimbawa, may nana yung tao sa mata. Namaga yung mata. So, kailangan matanggal yung ano dyan, matatanggal yung mga nana. So, ibig sabihin, pag nag-preach ka ng gospel, para ka nag-oopera. No, dahan-dahang natatanggal yung bigat sa loob. No, dahan-dahang natatanggal yung mga sarado sa utak na naging dahilan hindi niya maintindihan yung salita ng Panginoon. No, share the gospel. Every time, imagine mo, pag nag-share ka ng gospel, para ka nag-oopera. Inaayos mo, tinatanggal ka. Yung mga pride, opinion, no? Binibigyan mo siya, pinapasok mo sa loob kung ano yung ikakabuti niya. Gamot. Thank you, Jesus. Ito madali na lang to. Ito, ano ko na lang to i-con ko na lang to kasi hindi ko makita dito. Itong mga verse na to, i-send ko to sa GC. Ito yung gagamitin natin, ninyo, para gamitin pang verse para sa mga taong may sakit. Ito i-share nyo sa verse. Number 1, ito. Sa pamagitan ng mga paghihirap, kayo na mag-explain sa kanila. Pero sa pamagitan ng mga paghihirap, tinuturuan tayo ng Diyos. No? Tinuturuan ng Diyos ang mga tao. Natututo silang makinig sa Kanya sa pamagitan ng mga pagdurusa. No? Sa pamagitan ng mga paghihirap. Yung may sakit ka, mahirap yan, hindi. Mahirap. Tinuturuan ng Diyos ang mga tao. Imagine, tinuturuan ka ng Diyos pag nagkasakit ka. Parang ganito ba? Para mas maintindihan nyo . Sinong coach mo? Si Coco Martin. Grabe, social naman. It is a great privilege naman. Napaka-great privilege naman. Bakit? Imagine, ang nagturo sa'yo, si Coco Martin. Parang ganun ba? Imagine nang dahil sa sakit, nagkaroon ka ngayon, nang dahil sa sakit mo, nagkaroon ka ng opportunity na turuan ka ng Diyos. Naturuan ka. Ang pinaka-exciting pa, ang magtuturo sa'yo, Diyos. Hallelujah. Si tao. Yung coach ko, si Manny Pacquiao. May sample Manny Pacquiao, grabe. Tinuruan ka pa ng Manny Pacquiao. Privilege yun . Kasi nagturo sa'yo, yung the one and only 8 division champion. No? Privilege. Pero pag nagkasakit ka, pag nagdurusa ka, it is a great privilege na ang magtuturo sa'yo. Hallelujah. Panginoon. Sabi dito, tinuturuan ng Diyos. No? Ibig sabihin, ang Panginoon naging coach mo pa. Pag kumukuha ka ng coach na sikat, magbabayad ka pa. Pero sa Panginoon, ako ang magiging coach mo. Libre pa. Oh? Sa pamagitan ng mga paghihirap, tinuturuan ng Diyos ang mga tao. Natututo silang makinig sa Kanya sa pamagitan ng mga pagdurusa. Hallelujah. And dahil sa mga sakit na yan, dyan mo mas hinahanap ang Diyos. Kayo na bahala mag-explain. Basta isisend ko to sa GC. Ito, Kawikaan 20:30. Kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Sometimes, yung pagdurusa, yung parusa, ang ending niyan, ang resulta niyan, pagbabago. Pinalo mo yung anak mo. Hindi para saktan mo lang. Pinalo mo siya. Pinalo mo yung bata para magtino. Yan pala ang purpose kung bakit tayo pinaparusahan ng Panginoon. Ang gusto lang naman ng Panginoon is yung malagay ka sa magandang kalagayan. And always remember, para tayong inuoperahan. Ito sinasabi ko, ito yung sasabihin nyo sa mga sa pasyente nyo. Para tayong inuoperahan. Ang Panginoon, ang doktor, hindi niya iisipin, na hindi siya matata, hindi siya iiyak dahil nasugatan ka. Hindi. Sa pamagitan ng sugat na yan, yung sirang kidney na nakatago sa loob ng katawan mo, bago yan makuha, bago yan matanggal, kailangan ka munang sugatan.
Kaya nga minsan, inaalaw ng Panginoon na maparusahan ka, masugatan ka, disiplinahin ka, masaktan ka, mabroken ka, mabigo ka sa buhay. Dahil gusto ng Panginoon, dahil sabi ng Panginoon, yung brokenness na yan ang magpapahulma sa'yo na naging dahilan para magtino ka. Para maging maayos yung kalagayan mo, hihiwain ka muna bago matanggal yung kidney na yan. Hallelujah. Kung minsan naman, dito, papatunayan ko na yung sakit gagamitin ng Diyos. Gagamitin ng Panginoon yung sakit. Ito sasabihin nyo to sa pasensya, no? Nasabi ko lang, gayahin nyo lang. No, gagamitin ng Panginoon yung sakit. Sabi dito, Job 33:19. Kung minsan naman, screenshot nyo to, kung minsan naman, tinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit. Klaro kayo, no? Klarong-klaro. Minsan, ibig sabihin, sometimes, minsan, hindi palagi. Minsan, ginagamit ng Panginoon yung sakit para ituwid ka sa pamamagitan ng sakit. Thank you, Jesus. So, si Jesus. Kaya nga, yung sakit mo na yan, may purpose yan. Kaya nga, patunayan ko rin dito, hindi ang sakit ang dahilan, hindi ang sakit ang makakapag-glorify sa Panginoon, kundi ang healing miracle ang makaka-glorify sa Panginoon. Pero kung nabago yung buhay mo dahil sa sakit, no, kahit hindi ka man gumagaling, pero nabago ka naman, naging on fire ka naman sa Panginoon, no? Nag-glorify yung Panginoon dahil nabago ka. No, maraming situation na mababago yung buhay mo, mag-glorify yung Panginoon. Sabi dito, sumagot si Jesus, siya ay pinanganak na bulag dahil bulag dahil nagkasala siya o ang kanyang magulang. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanya. So ibig sabihin, maliwanag, nag-glorify yung pangalan ng Diyos kung ang tao ay gumagaling. No, pwede kang gumaling sa physical at pwede ka rin gumaling emotional. At pwede rin, no, yung mas pinaka number one na nag-glorify yung Panginoon. No, kahit hindi ka na gumagaling sa sakit mo, may sakit ka pa rin. Pero nagbabago yung buhay mo. So ibig sabihin, dahil sa pagbabago ng buhay mo, mas higit ka pa gumaling sa sakit. Anuhin mo yung gumaling ka sa physical, pero hindi na bago yung buhay mo. Kung ikukumpara mo lang, kung ititimbang mo, no, gumaling sa physical, pero hindi gumaling sa ugali, hindi na born again. Kaysa naman, hindi gumaling physical, pero nagbago yung buhay. Kaya nga, kung ititimbang mo yan siya, para ka nagtimbang ng bato at saka ice case. Alam mo yung ano, ice case? Parang ice case, sa tugan niya. Styro. Mas panalo yung bato. Kasi kapag nagkasakit ka, tapos nagkasakit ka pa, hindi ka pa gumaling, pero nabago yung buhay mo, sumusunod ka sa Panginoon. Kung titimbangin yung gumaling sa sakit pero hindi nabago, mas mabigat ka pa. Mas nag-glorify ang Panginoon, mas higit ka pa. Mas nag-glorify yung Panginoon sa buhay mo. Kasi nga, kahit hindi ka gumaling, nabago yung buhay mo. Thank you, Jesus. No? Sabihin nyo to sa tao. Thank you, Lord. Sa mga may sakit. Ito, sabihin nyo, explain nyo sa kanila. Habang didisiplina tayo, hindi tayo natutuwa. Tapos tanungin mo siya, natuwa ka ba sa sakit mo? Hindi. Alam ng Panginoon yan. Kita ng Panginoon yung paghihirap mo, yung iyak mo. No, alam ko, habang nakikita mo yung sitwasyon ng iba, nakakalakad, nakakagala, kasi nga walang sakit. Tapos habang kayo, depressed. No, huwag kang mag-depress. Alam ng Panginoon yan. Sabi ng Panginoon dito, sabi ni Apostle Paul, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Alam ng Panginoon yan. Nasaktan ka. At naiintindihan niya yung pagrereklamo mo. Kasi nga, valid din naman. Ngunit, sabi ng Panginoon, ngunit ang ibubunga naman nito sa banang huli ay ang mapayapa na matuwid na pamumuhay. Huwag mo tingnan kung gaano ka nasaktan ngayon. Tingnan mo, nang dahil sa sakit na yan, nabago ang buhay mo. Kaya nga sabi ko kanina, mas nag-glorify ang Panginoon kahit nagkasakit ka, pero nabago ka. Kaysa naman, gumaling ka, pero hindi ka nabago. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, kung titimbangin mo yan, mas panalo yung nagkasakit, pero nabago yung buhay. Kaysa naman, ang gumaling, pero hindi nabago. Tapos dito, ipaparepend mo siya.
ipapan yung kasalanan niya, yan yung dahilan magkasakit. Kaya sabihin mo, i-challenge mo siya. Sabi dito sa ano, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang sarili. So dito, kailangan mo siya iparepent. So dito mo na i-share yung gospel. Ikaw na bahala kung paano mo siya i-ano, basta isave mo lang to. Ngunit kung ipagpatapat natin na ang ating makasalanan, maaasahan natin na papatawarin niya tayo sa ating makasalanan. Lilinisin niya tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Sabi mo, ang Panginoon nagpapatawad. Pero minsan, nang dahil sa kasalanan natin, pwede tayong magkasakit. Papayag ka ba na hindi mo matanggap yung portion mo? Hindi mo matanggap yung kagalingan mo nang dahil lang sa kasalanan na hindi napatawad. So, kailangan mo ngayon, gusto mo bang gumaling? Okay lang ba sa'yo na mag-repent tayo? Minsan yung kasalanan yan, yung dahilan nagkakasakit tayo. So, kailangan, ang goal mo dyan para makapagsisi siya. Tapos, wag natin ugalayin yung, kasi bro, sunod ka sa akin, Panginoong Jesus. No, dapat i-challenge mo siya, bro, wag ka lang bastang susunod. Habang pinapasunod kita, gawin mo to siyang personal prayer. Kasi ang nangyayari kasi, parang ano ba? Parang, sabay ka sa akin, Lord. Nagagawang ano ba? Parang sunod-sunuran lang. So, i-challenge mo na wag lang basta sunod-sunuran. Sabihin mo, yung ginaguide lang kita kasi nga hindi ka pa marunong, ginaguide kita para, no? Pero hindi mo siya gagawin dahil sumunod ka. No, gagawin mo siyang personal prayer at habang sinasabi mo ito, dapat may ano ka, may uhaw ka sa puso mo na yung puso mo na ano talaga, hihingi talaga ng tulong sa Panginoon. Yun ang sabihin mo sa kanya. So sabihin mo, kailangan mong no, i-release. Tapos kailangan mong patawad din siya ng tao. Tapos i-explain mo, yung airplano, hindi yan bababa. Hanggat may inilalagay kang mesa sa airport, sa baba. So ang nangyari ngayon, tatawag ang piloto, tatawagan niya yung gwardiya, tinong naglagay ng mesa dyan, saan ako maglalanding? Tanggalin nyo yan. So ibig sabihin, hindi makakalanding yung airplano dahil sa simpleng gamilit na mesa. So ibig sabihin, hindi mo matatanggap yung portion, yung milagro na gagaling ka ngayon hanggat hindi mo tatanggalin yung mga lamesa sa puso mo. Yung mga unforgiveness, takot, tanggalin mo yan, isurrender mo yun sa Panginoon. Thank you, Jesus. Umamin. Ganun lang. Tapos, i-explain mo sa kanya, alam mo bro, sabi ng Panginoon dito, mapalad ang mga taong nag-aaming nagkulang sila sa Diyos. So, once aminin mo na nagkasala ka, you are blessed. So, bakit? Because you will receive your portion today. You will receive your portion, your healing, miracle portion, madawat ni mo karon adlaw. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong inaamin nagkulang sila sa Diyos. Mapalad. Kasi every time na inaamin mo yung kasalanan mo, mas bumababa yung kaso. Pag nakapatay ka ng tao, tapos tatakbo ka agad, no, kahit magtago ka pa ng 10 taon, mas pinapalaki mo lang yung kaso mo. Yun yung explain sa kanya. Pero pag umamin ka sa kasalanan mo, pag napatay mo yung tao, instead na makulong ka na habang buhay dahil tumakas ka, no, dahil umamin ka, nakulong ka na lang ng 3 years. So, ibig sabihin, bumaba na yung distensya. Iba yung impact pag umaamin ka sa kasalanan mo. Pero pag nakapatay ka ng tao, tapos pumunta ka sa bukid, no? Tapos may paubaya na. Pag itong tao na to, pag nakita nyo, may 20,000. So, ibig sabihin, huwag mo nang abutin pa sa worst na sitwasyon. No, kailangan mo talagang umamin sa Panginoon. Ang daling umamin pag may nakakita. Isipin mo na lang, may CCTV, bawat galaw mo. Kasi pag ang isang magnanakaw, pag nagnakaw yan, pag walang nakakita, sasabihin ba, mamatay pa yung nanay ko, mamatay pa yung ganito ko. Hindi ako nagnakaw. Nangyari yan doon sa amin. Wala kaming lahi na magnanakaw. Huwag kayong magbintang. Tapos, nireview yung CCTV. Ang nangyari, sino pala to? Nakayelo. Di ba ikaw yan? Yung damit na ginagamit mo ngayon, ikaw yan. At yung sombrero, ikaw yan. Sabi pa niya, pasensya na boss. Lubog kasi ako sa utang, kaya naisipan ko muna, wala na kasi ibang choice. So, ibig sabihin, hindi madaling umamin pag may ebidensya. At sabihin mo sa pasyente, umamin ka na may kasalanan ka. Kasi kahabagan ka ng Diyos. At ang daling umamin pag may ebidensya. No, ang Panginoon, higit pa sa CCTV. Kung yung CCTV, may hadlang ka na makita. Pero ang Panginoon, kahit nasa loob ka sa kuweba, makikita ka niya. Tapos papatanggapin mo na siya at yung tapos i-declare mo, i-pray mo na siya. Tapos ipahawak mo sa kanya yung sa kanya. Saan masakit, ipahawak sa online ba o sa physical. Tapos i-declare mo yung
By His stripes, you are healed. Thank you, Jesus. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. Alam ko may natutunan tayo, no? God bless po sa nakapag-join. At yung ano natin, yung topic natin, ipopost ko yung so kailangan nating i-memorize to kasi ito yung ipapakain natin sa ipapakain natin sa mga tao kasi every time na nag-deliver nag-share tayo ng word of God, para tayong nag-oopera. Tapos yung prayer natin, yun na yung band-aid. Yun na yung cleaning. Naintindihan niyo ba? Sabi ko dito Hindi ko ba na-explain kanina? Sharing the word, the gospel is an operation, a spiritual surgery. No? Habang nag-share ka ng gospel, kaya ngayong tao umiiyak. No? Pansinin nyo, pag walang anesthesia yung operation, iiyak ka talaga. Kaya nga every time na mag-share ka ng gospel, yung tao nakikinig, umiiyak kasi nga hopeless sila. So every time na nag-share ka ng gospel, para mo silang operahan. Pagkatapos mong operahan, hindi pwedeng operahan mo lang. No, pagkatapos mong operahan, lagyan mo ng betadine, no, tatahiin mo, tapos re-resetahan mo ng gamot para sa maintenance. So ibig sabihin, nung nag-ipag-pray mo na siya, nung ilayans mo na siya, sige, taas mo yung kamay mo, ipag-pray, ilayans kita bro, ipag-pray kita. Pag once pinag-pray mo na siya, para mo na siyang nilalagyan ng betadine. Para mo siyang nililinis. Para mo na siyang, kasi nga, by His stripes, you are already healed. Mag-repent ka lang. Kaya nga, i-declare mo na lang, there is power in your declaration as a servant of God. No, every time ipag-pray mo siya, no, cleansing na lang yun. At pagkatapos nun, nakalimutan ko ilagay yung ilalagay ko lang mamaya, nakalimutan ko ilagay yung Kawikaan 4:20 na yung maintenance. Hindi porket gumaling ka na, hindi porket nakalabas ka na ng ospital, okay na yon. No, nakalabas ka na, stroke, nakalabas ka ng ospital. Pero sis, ito yung kailangan mong gawin. Papainumin mo siya ng itong klaseng gamot 7 times 3 times a day within 2 weeks, or else yung maintenance. Itong maintenance na ito, kailangan itong sabihin mo sa kanila. Itong maintenance na to, kailangan to inumin mo to araw-gabi. At huwag kang kakain ng bawal para hindi bumalik yung sakit mo. Alam mo, high blood, huwag ka nang kumain ng baboy. No, iwasan mo muna yan, yung mga durian, yung mga nakakapataas ng dugo, iwasan mo muna yan. No, pagkakain ka, aatakihin ka ulit. Kaya nga, sa spiritual, may maintenance rin. Kailangan mo i-explain sa kanila. May maintenance rin. Hindi porket na ipag-pray ka na ngayon, hindi ka na magkakasakit ulit. Pwede ka pa rin magkasakit. Pero kung susundin mo lang ang Panginoon, no, yung maintenance na yan yung Word of God, Bible study, fellowship, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, prayer life. At tapos, sabihin mo sa kanila, pag hindi mo susundin, pwedeng babalik yung sakit mo. Mas worse pa. Hallelujah, kasi nga na-trigger. Sige, i-close natin to in prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, I thank you for this day, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon. We are here to serve because leadership is not a rank. Leadership is not a position. Lord, wala kaming pakalam sa title, Panginoon. Useless yung title pag hindi namin nagagamtanan yung pagkakaroon ng heart of servant. Lord Jesus, Lord, anoint everyone nga naka-attend diri, Ginoo. I-anoint sila, Ginoo, nga bawat declaration may something na mangyayaring milagro. And I declare and I decree, lahat kami, Panginoon, every time na mag-preach kami ng gospel, kasama na yung healing in deliverance. Because sabi sa yung salita, one healing miracle is equivalent 300 preaching. There is power in sign and wonders in miracles. Kasi si Jesus, kasi Panginoon, naniniwala kami sa iyong story sa Bible, mas dumami yung tao, mas na-break yung mga paniniwala ng mga Hudyo, Panginoon, nung nakita nila yung milagro mo. And we believe useless ang deliverance pag hindi kami magdi-discipleship. Para kaming tao na irresponsibleng parents, pagkatapos ipinanganak, iniwan lang namin, Panginoon, sa ere. Lord, salamat. Equip your saint. Equip us, O God. Salamat, Panginoon. Teach us how to become servant. In Jesus' mighty name. Honor and glory belongs to you. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.
Kaningot man ko. Galisod gug ganay kay nahirapan ako kasi hindi Tablo. ko makita screen. Hallelujah. Hello, bulo sa tama ba tong gipang kwandar sa kwan? Hindi ko makita yung screen. Hindi lang. Pero nakita niyo ang screen oh? Nakita niyo son? Kita Kita. man. Kita ba? Sige lang. Sige, thank you so much Pastor Ginalin, Pastor Rex. Uy, si Pastor Rex. Pastor Alona, Dali na God ko bless. Pastor Del, nagbuhay basketball. Oo. Ah, sige, Pastor. Ang sarap pakinig, Pastor Pastor. Cristobal, God Thank you, bless. Jesus. Amen. Basta ano mamaya i-send ko lang tong topic natin mamaya sa GC natin. Tapos kunin mo na lang yung verse kasi yun yung gagamitin natin para sa pag-interview. At least may guide na tayo. Ito yun, no? Amen, Pastor. Opo. Ito, may review na. Ito. So, basta ito, i-share ko to. Tapos yung pinaka-finalize nito, dapat i-share natin yung gospel. Jesus, yung pagkamatay niya sa cross. Dito na natin i-share, oh, sa sa repentance. Dito na yun. Tugnaw. God bless, Tulog na. Pastor Robert, God bless. Nala ka. Gilat ako. Bye-bye. Shalom. Sa ako. Kuan.